people come, raise the song of harvest home. All is safely gathered in, ere the winter storms begin. God our Maker doth provide for our wants to be supplied. Come to God's own temple, come, raise the song of harvest home. For the Lord our God shall come, and shall take their harvest home. From the field shall in that day all offenses purge away, giving angels charge at last in the fire the tares to cast, but the fruitful years to store in the garner evermore. Even so does quickly come, bring the final harvest home. Gather those thy people in, free from sorrow, free from sin. They're forever purified, in thy presence to abide. Come with all thine angels, come, raise the glorious harvest home. Okay, salamat kapatid Jasmine. Ang susunod ay ang opening prayer ni kapatid Emily. Nalangin po tayo. Yes, O God, hallelujah, hallelujah, O God. Patuloy ka po namin, Panginoon, na pinupuri, pinasasalamatan sa oras na ito, O God. Nakarapat dapat lamang, Panginoon, ibigay po namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa salamat sa iyo, O God, dahil ikaw ang Diyos na buhay, O God. Hallelujah, Lord, hallelujah. Sa gabing ito, O God, nandito po kami, O God, nagpapasalamat po, Panginoon, sa mga blessing, O God, na binigay mo po sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama at pagbigay ng kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay dito sa mundong ibabaw, O God. At ganun din po, Panginoon, na lumalapit po kami, Lord, sa oras na ito, O God, na nagpapakumbaba, O God, nagpapalinis ng aming mga puso't isipan, O God. Kung ano man po, Lord, ang nakikita mong bahid kasalanan sa aming mga puso sa oras na ito, O God. Nawa, O Lord, na makalinisin mo nga po, O God, upang sa ganun, Lord, na makalapit po kami sa iyo ng tuluyan, O God. Dahil ang kasalanan, Lord, ang nagiging dahilan kung bakit hindi po kami, Lord, na makalapit or hindi ka makakilos ng tuluyan sa aming mga buhay, O God. At sa gabing ito rin po, Panginoon, na nagpapasalamat din po ako, Lord, na andito po kami at sama-sama po, Lord, na sama-sama na pagpupuri sa iyo, O God, na ipagpapatuloy po, Panginoon, ang aming sermon po ng aming mga kapatid na hindi pa po natapos, O God. Nanawa, O Lord, ang iyong banal na Espiritu, O God, ang mamayani sa kanila sa oras na ito, O God. Lalo na po, Lord, na hinihiling po namin, Lord, na bigyan mo nawa, O Lord, ng anointing and wisdom po sa kanila, O God, upang sa ganun, Lord, na maintindihan at maunawaan po namin, Lord, ang kanilang mga i-present sa gabing ito, O God. Maraming salamat po, O God. Maging ganun din po, Lord, sa aming mga pastor, O God, na andito po, Lord, na nawa, O Lord, na patuloy mo po, Panginoon, na i-bless ang buhay nila, ang mga trabaho po nila, O God, na andun lagi, Panginoon, ang patuloy na paglilingkod po sa iyo, O God. Maraming salamat po, O God. Ito po ang aming samot na lang. Binabalik po namin ang pinakamataas na papurit, pagsambat pa sa salamat sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. 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 Maraming salamat, kapatid Emily. Ngayong gabi, ang unang mag-share ng kanyang sermon ay si kapatid Liza. Liza.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang teksto po natin ngayong gabi ay matatagpuan sa Genesis 4:1-6. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isirang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan ni Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang pinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain at hindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo?" Manalangin po tayo. Ama namin, salamat po sa pagtitipon namin ngayong gabi. Salamat din po sa kalakasan at biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Pagpunawa ang sumaamin sa pagtitipon namin ngayong gabi. Pagpalain mo po ako upang may bahagi ko ng mabuti ang iyong salita. In Jesus' name I pray, amen. Si Susan, Okay. masakit sa tainga. Sina Cain at Abel ay dalawa sa mga anak ni Adan at Eva. Si Cain ay isang magsasaka. Nabasa ko sa grupo ng Pustigo Talks na sa kultura ng mga Hudyo, ang panganay daw na anak ay minamana ang trabaho ng tatay. Tandaan natin na si Adan ay inatasan ding magtanim ng Diyos at minana ito ni Cain. At si Abel ay isang pastol. Dumating ang araw ng kanilang paghahandog sa Diyos. Si Cain ay nag-alay ng kanyang inani sa bukid, samantalang si Abel naman ay pumili ng pinakapanganay at pinakamalusog sa kanyang kawan at kinuha ang pinakamainam na bahagi nito at inihandog sa Diyos. At kinalugdan ng Diyos si Abel. Bakit kaya mas kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel kaysa kay Cain? Dahil ang paghahandog sa Diyos ay kailangan ng effort. Kailangan din nating ibigay ang pinaka-the best, na gaya ng handog ni Abel. Dahil ang tunay na paghahandog sa Diyos ay nagmumula sa loob ng ating puso. Ang paghahandog sa Diyos ay hindi lang obligasyon, kundi ito ay dahil sa ating pasasalamat, pag-ibig, pananalig natin sa Kanya. Every Harvest Festival, nagbibigay ng mga miyembro ng Iglesia sa Suruan UNC ng kanya-kanyang ani. May mga bigas, gulay, prutas, isda, pera at iba pa. Ito ay isang pagpapakita namin ng pasasalamat at pag-ibig namin sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya sa amin. Dahil ang Diyos ay mapagbigay sa atin. Pinagkakaloob niya palagi sa atin kung ano ang pinakamabuti. Hindi niya tayo tinitipid sa mga ibinibigay niyang biyaya sapagkat nais ng Diyos na maging maligaya tayo. Kaya dapat din nating tularan si Abel na ibinigay niya ang pinaka-the best dahil sa kanyang pag-ibig at pananalig sa Diyos. Hindi kinalugdan ng Diyos si Cain dahil hindi siya nag-effort. Nabasa natin sa Bible na walang sinabi doon kung anong klase, gaano kaganda, o gaano karami ang inihandog niya sa Diyos. Ayon sa Bible scholars, pwedeng ang ibinigay ni Cain ay latak o tira-tira lang ng kanyang ani. Nagpapakita dito na si Cain ay nagbigay lang ng kanyang gustong ihandog sa Diyos. Sa ating buhay, minsan ang gusto lang natin o sarili lang natin ang ating sinusunod at inuuna. Minsan sa ating pagbibigay ng offering sa church, nagbibigay lang tayo ayon sa ating gusto at minsan napipilitan pa tayong magbigay. Sa Malakias 3 verse 10, sabi niya dito, "Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala." Subukan po nating sundin ang
sinabi ng Diyos ng taos-puso, huwag po tayong magbigay ng napipilitan lamang dahil hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon at dapat din po natin siyang mahalin at pahalagahan. Yun po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa tulong at paggabay mo sa akin at matugumpay kong naibahagi ang iyong salita. Nawa Panginoon, ay bigyan niyo po ng puspos at liglig na biyaya ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang maispas sa buhay namin ang aral na aming narinig ngayon. Ikaw po ang gubaway sa amin at sa mga pamilya namin. Ito po ang aming samot dalangin. Ibinabalik po namin ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastor. Amen. Pwede na. Ikaw na, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Once again, thank you po sa inyong invitation as one of your critics sa preaching rehearsal po ninyo, mga kapatid na UNW. And congratulations, Sister Liza. Maganda yung sequence ng preaching mo. Meron kang scripture reading, meron kang introduction. Ano po? Ang napansin ko, yung pagbasa mo ng scripture reading ay Genesis 1, 1 to 6. Yun po ang pagkakasabi ni Sister Liza kanina. So, wag po natin kalimutan yung sabihin yung chapter 1, verses 1 to 6. No po? Kailangan detailed po yun. Specified po yon yung chapter saka verses na ang atin pong text. And then napansin ko rin sa delivery ni Sister Liza ay parang nagmamadali siya. Lalo na sa pagbasa ng scripture reading, parang may hinahabol yata siya. So, doon, kapag nagbasa po tayo ng ng scripture reading, dapat hindi naman masyadong banayad, kundi yung sakto lang yung bilis para mas lalong maintindihan. And then, ganon din yung kanyang preaching. The whole preaching is, okay po, may manuscript siya na ginamit, pero dapat maging condensed. Hindi rin siya dapat nagraras doon. Kailangan maliwanag yung pagkakasambit. Okay naman, na maliwanag naman, pero medyo parang mabilis yung pagkaka-deliver niya. Ano po yung sa manuscript sermon niya. And then, gumamit din po siya ng illustration doon sa mismong body of the sermon, which is ginawa niyang illustration ng kanyang local church about Harvest Festival. And then, ganun din, maganda yung gumagamit tayo ng commentaries or kinukuha natin yung mga idea or opinion ng mga Bible scholar, but let us tingnan din po natin na ang mga ganitong mga source ay most of all ay parang mga speculation lamang. Kumbaga, nagko-comment lang sila doon sa mismong verse, pero hindi nakasulat mismo yung sinasabi lang. Marahil, probably, perhaps, yun po ang yun po ang purpose. Pero yung katulad nga nung ni Cain, hindi po na nakalagay doon kung anong klase, kung gaano karami, kung ito ba ay tira-tira. Pero according to Bible scholar, sabi niya ay marahil. So, mga speculation po yan. So, ang maganda doon, ni-recognize niya yung kanyang mga sources. Yun lamang ang aking masasabi sa sermon delivery ni Sister Liza, and congrats and God bless. Ayan. Salamat, Pastor. Pwede na si Liza na speaker, Pastor? So, dito, anong yung remarks ko lang kay Liza, yung sa start pa lang niya,
Ate Susan, maingay. So kasi parang ano no, meron ng introduction pero dahil ano, hindi maganda pero pinaalalahanan niya si Susan. Okay. Iwan ko kung napansin niyo lahat 'yon, no. Pero let us all be sensitive pag tayo ay tumayo na. Talagang naka-ready naka-ready na rin lahat, na-check na lahat yung mga audio. Anyway, nasa Zoom naman tayo. So consideration po 'yan. And then very good, you have started your message with open and closing prayer. Saka yung pagbasa mo dun sa scripture, at the end, sabi mo, dapat wag nating kaligtaan na this is the word of God for the people of God. O, di ba sinabi na ni Pastor Danny ito noon. So yung mga susunod siguro, you can consider this, you can include. Ayan. Maganda yung tone of voice mo, kaya lang monotonous. Kumbaga talagang, at least na-practice mo talaga. Nagkaroon ka talaga ng ng mastery of rehearsal. Kaya lang talagang siguro hinahabol niya yung 3 minutes, Pastor, 3 to 5 minutes kasi. Kaya kino-consider din natin 'yon. So siguro alam mo sa pag-actual na magsisermon si Liza sa isang congregation ay ko-consider na yung remark natin para mas lalong masundan kasi pag mabilis kasi lalo na pag medyo may problema sa pagdinig yun, di ba ganun? So maganda yung boses mo, eksakto, tapos wow, nakadress ka talaga. Ayun talaga yung talagang pinaghandaan mo talaga. So okay na. Congratulations, Liza. God bless you more. Salamat, Pastora. Tapos na. Tapos na yung Tapos kaba ako mo. ninenervyos kasi ako kaya dali. Oo, okay lang yun. Kasi hinahabol mo yung 3 minutes to 5 minutes. Kaya, ayun. Next. Salamat na Liza. Ang susunod ay, ang pangalawa ay si kapatid Mary. Good evening po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Good morning po kay Pastor. So ngayong gabi po ay ang ating teksto ay matatagpuan sa Genesis chapter 4 verses 1 to 6. Pero bago po iyon ay tayo po ay sumandaling manalangin. Most gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin. Patnubayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At patnubayan mo po ako, Panginoon, na sana'y ma-deliver ko ng mabuti ang inyong mga salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Si Cain at si Abel ay magkapatid. Panganay si Cain at pangalawa si Abel. Ang kanilang mga magulang ay si Adan at Eva. Si Cain ay isang magsasaka at si Abel ay pastol. Dumating ang panahon ng pasasalamat at naghandog ang dalawang magkapatid kay Yahweh. Si Cain ay naghandog ng ani sa bukid at si Abel ay naghandog ng panganay na kawan. Nasiyahan si Yahweh kay Abel, ngunit hindi kay Cain, kaya hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa galit. So hindi tinanggap ni God ang alay ni Cain. Nagtampo siya, sumimangot at bumagsak ang mukha. Kahit sino ba naman di sasama ang loob pag di tinanggap ang alay mo. Pero tinanggap ang iba. Anong nangyari? Nakakatuwa ang ginamit na salita sa talata. Di daw na ilarawan ng mukha ni Cain sa galit. Sino naka-experience ng ganyan? Di mailarawan ang mukha pag galit. Natural lang yun. Pero anong ginawa ni God? Kinausap si Cain. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kinalulugdan ng ating Panginoon ang ugali ni Abel. Kapag magbigay ng taos sa puso, maging ito man ay maliit, malaki, hindi tinitignan ng ating Panginoon ang material na kaloob, bagkus ang ating puso. Kapag magbigay ay yung best. Ika nga para sa ating Panginoon dahil ito ay susuklian pa ng higit sa inaasahan. At kay Cain naman, huwag tularan si Cain. Nagkaloob ng ani
lamang at hindi pinili ang pinakamaganda. Kumbaga, yung ordinary na ani lamang. Hindi nasiyahan si Yahweh dahil parang second option lamang ang ginawa ni Cain sa pagbibigay ng handog. Kumbaga, basta't may maibigay lamang ay okay na. Gaya ng isang verse sa Kawikaan chapter 9 verses 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging mag-aapaw, sisidlan ng inumin at hindi nga matutuyuan. Sa ating buhay ngayon, maging katulad sana tayo ni Abel na mapagbigay at marunong ibalik ang para kay Yahweh. Isa pamuhay ang mga natutunan. Kung Cain naman tayo ngayon sa ating buhay, sana magbago at sa susunod na offer ay yung nararapat at best. So anong natutunan natin sa kwentong ito? Give God the best. Hindi siya nakatingin sa kung anong binigay mo, basta't binibigay mo yung best mo kasi He deserved it. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po at sa gabing ito, Panginoon, at sana, Panginoon, sa pamuhay namin ang mga natutunan namin. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Congratulations, Sister Maricar. Ang observation ko po sa preaching niya, yung usual po na ginagawa natin ay hindi po niya nasundan. Ang ginawa po niya, nauna po yung prayer bago yung scripture reading, and then direct na po sa kanyang body of the sermon. Ano po? So yung advice kanina ni Pastora, hindi na naman nasunod. Yung pagpalain nawa tayo pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng banal na kasulatan. So yan po yung isa. And then sa dalawang sermon po na nakaraan, napansin po natin na wala po silang mga points. Puro po emphasis about giving po yung kanilang pong dinidiscuss. Naway sa susunod, Sister Maricar, mas maganda siguro yung mayroon kang introduction na klaro, and then yung mga points mo, o kahit dalawang points lang. And then mayroon ka ring isang illustration. And then yung application. Dahil naman yun talaga yung ating pong pinaka outline ng ating sermon. And then closing prayer. Tapos ulitin ko na naman po, kasi ang naging conclusion sa sermon ni Sister Maricar about dun sa offering ni Cain, it is para bang surplus lamang o kumbaga saan nyo pinulot yun na idea? O bakit ito ay hindi naging kalugod-lugod? Wala naman pong sinasabi doon sa verse po natin na hindi naging kalugod-lugod yung hindi lang pinaburan ng Diyos yung kanyang offering, pero hindi nangangahulugan na ito po ay tira-tira or kulang o ano po. So po, speculation po yon ng mga commentaries. Ang naging nakikita ko pong kwan lang doon ay kung maganda yung puso ni Cain na nagbigay. Kung yung pagbibigay niya ay buo sa puso niya, hindi siya na dapat magalit. Ang nangyari kay Cain, wala po doon sa offering kundi doon sa kanyang naging feeling. Dahil doon sa pagkainggit niya sa kapatid niyang si Abel. Dahil doon po patutungo yung mga susunod na mga talata, magkakaroon ng ibang pangyayari. Dahil doon sa tinalo siya ng kanyang inggit. Hindi na sana siya dapat mapagtagumpayan sana niya yon na damdamin na kanyang naranasan. Pero hindi po nangyari yan. So, I think mas maganda na para sa akin,
Wag po nating mga gamitin siguro yung mga speculation. Kasi nga, kapag speculation lang yung ating mga wording. Yun lamang po. Congratulations, Sister Maricar. Improve po natin yung ating outline. Ano po, basic outline ng Okay po. ating sermon. Thank you po. Ayan. So, huwag ninyo kaligtaan yung mga order na ating pinag-usapan. Yung presentation ko noon para hindi kayo mawala, ano? Anyway, you did your part, Maricar. At isa sa mga doon, yung ayoko nang ulitin yung sinabi ni Pastor, yung eye contact doon sa audience. Napakahalaga yun yung communicative na gesture. Yan. Kanya na si Liza nagge-gesture pa. So mainam yun kasi, di ba, nung sinabi ko, yung advantage ng having eye contact with the audience ay nangungusap na talagang meron kang i-emphasize at kaya makikita mo na yung mga, kung minsan meron nagkukwentuhan, calling their attention with all those actions or gestures. Kasi kapag nakatutok ka doon sa manuscript ay talagang hindi mo makikita yon. So emphasis napakahalaga yon. Tama yung kakaroon tayo ng puntos 1 to 3 or 1 to 4 kasi masyadong mahaba na yon. 1 to 3 lang kasi 3 to 5 minutes lang kayo. Okay yon. Then dagdagan mo ng quotation o kaya mga illustration, yung mga karanasan, pwede rin yun na hindi lang yung pwede din na gumamit kayo sa mga Bible Dictionary. Ikokot mo yon kasi napakalaga naman yon. Tapos mas maganda din yung interpretation pero magbasa pa rin kayo for yung enhancement na kasi hindi kasi tayo literal. Kaya mainam din yung meron tayong commentaries, yung mga Bible scholars para kahit papaano. Pero mainam yung ipangalanan din na according to minsan kasi pag nagbasa ka ng mga writings ng mga ng mga nasa commentary in general yung mga scholars kasi. Pero meron ding mga theologian na mainam din yung pag gamitin natin si John Wesley, yung mga theology ni John Wesley, pwede din natin yun. So papaano natin? So pero doon sa kung paano mo i-convince yung audience mo, sana sa pagkakaloob natin. Yung like yung sinasabi na meron kasing difference doon sa pagbibigay ni Abel at saka si Cain. So pinili niya yung talagang first fruit kasi. Kaya pag first fruit, talaga nandoon na lahat yung pinaka-best. Pero si Cain just some, yung word kasi na some, ay hindi doon sa yung mas mahalaga yung emphasis ng first fruit. Hindi yung pag-sum lang hindi buo. It can be interpreted na huli. Ayan. So hindi niya inuna, ibig sabihin yun. While si Abel, he gave the first fruit. So kahit dalawa lang ng points na yun, napakalaga. Anyway, you did your part, Maricar, and i-include mo ito sa susunod, more practice at kasi nasa platform naman tayo ng Zoom. So consider lahat yun. Pero doon sa sasama mo lahat ng mga positive and negative na ito ay patuloy na pag-grow and more practice doon sa preaching and delivery. Thank you so much and congratulations. Thank you po. Thank you. Salamat, Sis Mary. Ang pangatlo ay si kapatid Gemma. Ang texture natin ngayon sa Genesis verse 4, 1 to 6. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa na ito ay nagdalang tao. Sinilang niya ang kanyang panganay na lalaki na sinabi ni Eva. Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh.
Kaya Cain ang pinangalan niya nito. Rito, sinundan ni Cain ang isa pang anak na lalaki at si Abel naman ang pinangalan dito. Maging pastol ito si Cain na naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh na nang ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at hinandog ang pinakamainam na bahagi. Yahweh ay nasiyahan kay Abel ang kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha na si Cain, ang hindi mailarawan ang mukha, Cain, ng tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Manalangin tayo. Lord, aming Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat itong gabi na ito ay kinaloob mo ng inyong anak, ng iyong lingkod, na ang aming pagbula-bulayan ang banal na salita mo, Panginoon. Buksan mo ang puso't isipan namin. Samahan mo pa kami sa gabing ito at ipagkaloob mo ang Holy Spirit mo para maipagtagumpayan namin ang mga salita mo. Ito ang aming samot na dalangin. Amen. Ito ay pinapahiwatig lamang ng Panginoon na mas binigyan niya ang papuri si Abel na kaysa kay Cain. Dahil ang binigay ni Abel na inalay para kay Yahweh ay yung pinakamasarap na hayop at batang-bata ng preskong hayop na binantayan niya. Samantala si Cain ay namitas lamang agad ng bunga ng kanyang tanim. Ngunit hindi nagustuhan ni Yahweh yan, handog ni Cain. Hindi naman niya pinangalagaan ang pag-alay ng Diyos at ang kanyang mukha ni Cain ay hindi maipinta sa kalungkutan at galit dahil nagkamali siya sa pag-alay. Nakakalungkot man isipin, pero ganyan ang ugali natin minsan tulad ni Cain. And just for granted na kung basta na lamang mag-alay tayo sa Diyos na dapat nating isipin muna kung matuwa ba ang Diyos sa atin. Si Yahweh ay sa atin. Ito naman si Abel ay nag-alay ng handog. Nagpapatuloy na siya ang taong matuwid. At ipinakita niya sa Diyos ang kanyang pag-approve sa kanya ng kanyang kaloob. Kaya dito, mas natuwa si Yahweh kay Abel. Mga kapatid, ano ba ang pipiliin mong maging kagaya ba ni Cain o matuto tayo mula sa nangyari sa kanya? Pagpalain tayo ng Panginoon. Ito ang mabuting balita. Amen. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, salamat po sa ang mabuting balita ng aming napag-aral ngayon. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa amin. Ito ang aming samot na dalangin. Amen. Ras. Pastor. So, good evening, Sister Gemma. Congratulations. Okay po yung delivery. Maliwanag po yung mga pagkakabigkas. Yun nga lang yung scripture reading mo, kapatid. Ang nasabi mo kanina, Genesis verse 4, tapos 1 to 6. Dapat chapter 4, verses 1 to 6. Yan po yung kuhan natin doon. And then, about sa kuhan, after ng opening prayer, pumunta na siya kagad sa delivery. Which is wala akong napansin na introduction. Maglagay din tayo ng kahit kaunting introduction. Halimbawa, pagpapaliwanag sa isang word ng offering or pagpapaliwanag sa kahit short story pwede rin. Ano po? O isang quotation, ganon. And then, okay po yung pagkaka-deliver kasi
ay binigyan niya ng kahulugan at emphasis yung pagbibigay ni Abel at pagbibigay ni Cain. And then doon sa kanyang wala po siyang ginamit na illustration. Yun po ang kulang. Pumunta siya after ng kanyang delivery, pumunta siya kaagad sa application through asking question. So maganda rin po yun. Ayun po ang kanyang pinaka-application and then closing prayer. Yun lamang po ang masasabi ko sa sermon delivery ni Sister Gemma and congratulations po. Ayan. Yun, pinanalangin yata ni Gemma na ano. Actually, kailangan talaga yung order para kahit maigsi, kung mayroong mga puntos, ay hindi nila makakaligtaan yan eh. So, kailangan talaga yung introduction, yung body, yung points. You can include illustration, quotation, and then you go to the conclusion or yung challenge or before conclusion, yung hamon, tama yung tanong mo, okay naman yun, ano? Magtanong ka naman. Pero you can include soon doon sa mga susunod pa, kapag binigyan kayo ni Pastor ng mga assignment. So, i-include nyo yung puntos para mainam kasi yun eh, napakalaga yun para masundan. And then include some quotation, illustration, and challenge para mas buhay yung mensahe. Kayong pag tumayo kayo, wag niyong isipin kung sino yung nakikinig. Pinanalangin mo na yan, di ba? Pinanalangin mo na, bahala ng Panginoon. Bahala na yung Holy Spirit na humawak ang lahat ng yan. Kasi you already welcome the wisdom of the Holy Spirit. Ayan. So, huwag kayong nervyusin. Alam niyo ni Pastor Danny yan eh. Pinag-aralan namin sa seminaryo ng semester yan eh. So, preaching 1, preaching 2, ayan, one year. Eh kayo, ilang session yung modular na ginawa natin? 4 ba? O 4. 4 na session. Tapos nag-actual na kayo. So, in general, talagang magagaling kayong mga estudyante. Kasi pinapag-aralan ng mga seminarista yan ng semestre o taon. Kaya pangalagahan nyo yan. Tsaka yung natin, yung may bibigay sa inyo na certificate ay international yan. Kasi ang UMC ay international. You can be a missionary. You can be a lay preacher. At higit sa lahat, hindi doon sa title, but it is all for the glory of God. Kasi discipleship and doing mission and ministry of the Lord. Wala na ba? Meron pa bang susunod? Ayan, Sis Gemma, congratulations. Salamat kapatid Gemma. Salamat, Ate Susan. Meron pa bang May mga gusto pa dito sa grupo ng mga kapatid na magde-deliver ng kanilang mga sermon? Sister Marites? Sis Meli? Ay, Meli pala. Okay po. Tama yun, lahat eh. Susan, Sister Meli. Salamat, Sister Susan. When sister? Wow. Ganda naman ng preacher natin. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, at ganon din kay Pastor Flor. Magandang umaga po sa iyo. Ang teksto natin sa gabing ito ay matatagpuan sa aklat ng Genesis chapter 4, verse 1 to 6. At sinabi dito, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh.
Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? This is the word of God for the people of God. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Creator of heaven and earth, I humbly bow down my head to you, O Lord. I ask your presence and your Holy Spirit. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo ako ng sapat na karunungan na nagmumula lamang sa iyo, O God. Ikaw lamang, O Diyos, ang mapurihan at mapasalamatan sa gabing ito. In Jesus' mighty name. Amen. Si Adan at si Eva ay sila yung unang first family. At sila ay nagkaroon ng dalawang anak na si Cain at si Abel. Eva acknowledged God's love. Dahil sa kadahilanan, nakatanggap sila ng regalo galing kay Yahweh. Nabiyayaan sila ng anak na lalaki. Hindi lang isa, kundi dalawa ang binigay ni Yahweh sa kanila. Kaya sa sobrang saya, galak, tuwa, nasambit ni Eva ang katagang, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Ganun na lang kagalak ang puso ni Eva, yung binigay na regalo sa kanya. Si Cain at si Abel. Si Cain ay isang magsasaka at si Abel ay isang pastol. According to Mr. Google, si Cain means possess at si Abel means vapor or breath. Something that is here today and gone tomorrow. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Pero hindi nasiyahan at kinalugdan ni Yahweh ang handog ni Cain. Naghandog din si Abel kay Yahweh. Kinuha niya ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Paano natin ilalarawan yung pinakamainam na bahagi na handog ni Abel sa Panginoon? So, talagang pinili niya yung pinaka-best of best na handog. Kaya nasiyahan si Yahweh dahil nakita niya kay Abel ang tapat na pananampalataya. Si Cain at si Abel ay naglalarawan ng dalawang uri at dalawang karakter sa tao.
si Cain ay sumusimbolo ng ditapat na lingkod. At si Abel ay sumisimboli din ng lingkod na tapat. Si Cain ay sobrang ang kanyang pagkapuot sa kanyang kapatid. Kaya namumuo yung jealousy. So ang isang tao, kung mayroong jealousy, nandun yung anger sa kanyang puso. Mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking karanasan 2 weeks ago. Dahil sa tindi ng inggit niya sa akin ng isang kapatid na ito, nagawa niya akong sirain sa aking pagkatao. Pero napagtagumpayan ko yun dahil sa tulong ng Panginoon. Si Cain at Abel ay naglalarawan sa atin. Ikaw ba si Cain o si Abel? Challenge sa atin, mga kapatid. Gusto ko lang ibasa sa inyo ang verse na ito ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik ng marami ay mag-aani naman ng marami. Magagawa ng Diyos na masaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa iyong pangangailangan. Subukan natin na gawin ito at makakamtan natin ang gantimpala na nagmumula sa Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Salamat, Ama, ang iyong gabay sa akin at matagumpay kong naibahagi ang iyong mga salita. Gawin mo akong ilaw at asin para sa mga iba pang mga kapatiran. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. At ganon din po, Lord, pour out your blessings. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Pasensya na po at nandito ako sa loob ng kubeta. So yun, magandang gabi, Sister Meli. Congratulations po. Okay po yung attire po ninyo. Very presentable. And then also your yung scripture reading. Ganun din po yung pagsasabi ninyo ng this is the word of God for the people of God. And then yung opening prayer po ninyo ay maganda rin po kasi nga you are invoking the presence of the Lord or the leading of the Holy Spirit. Kung minsan kasi yung opening prayer natin kung minsan ginagawa nating confession or ginagawa nating supplication or thanksgiving, gano'n. Kapag ganitong preaching, mas applicable po yung we invoke the presence of the Lord, yung kinikilala po natin ng kapangyarihan ng Diyos na siyang mangunguna sa atin bilang tagapagsalita niya. So okay po yon, invoking the presence of the Lord. Then you have also the introduction. Yun nga lang, yung pagkakasabi po ninyo kay Adam at Abe na first family, doon po yun nagkuhan. Kasi ang one writer mo doon, first couple. Ano po? Pero kapag sinabi nating first family with the children, ano po? Kasi yung nasabi nyo kanina, Adam and Eve is the first family in the Bible. So, mas maganda po may sabi natin with their first children, unang mga anak, yun ang first family talaga.
Ayun po yung kuwan ko. And then, may introduction po kayo. Marahil yun inyo pong dalawang emphasis about sa acceptable giving ni Abel. Yun siguro yung points ninyo dahil binigyan nyo ng emphasis yung uri ng pagbibigay ni Abel at ni Cain. And then sa illustration ninyo ay ginamit po ninyo yung personal experience ninyo at ito po ay realidad. At kami po ay kahit ito po ay rehearsal, kami po ay yung amin pong sympathy ay napunta po sa inyo, sa inyong karanasan. So ang maganda doon, despite of the jealousy ng mga ayaw sa inyo, nanira sa inyo, napagtagumpayan ninyo yung galit ninyo sana o kaya yung maghiganti sana, ganon, lumaban sana. Ibig sabihin, talagang related doon kay Cain. Kay Cain kasi naghari yung galit at jealousy, pinatay pa niya ang kanyang kaibigan doon sa mga susunod na mga pangyayari. So maganda po yung naging illustration po ninyo. And then sa application din po. And then doon sa closing prayer ninyo, maganda rin po kasi nga you acknowledge again the leading of the Holy Spirit dahil napagtagumpayan ninyo. Magiging na matagumpay yung inyo pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, congratulations, Sister Meli. Job well done po. God bless. Thank you, Pastor. Ayan. Okay, thank you so much, Sister Meli. Hindi ko nga alam na nandyan ka sa CR kung hindi po pa sinabi doon sa ending kasi maganda naman yung atmosphere mo. Okay, yun, pagpasok mo pa lang, minsan talagang nakakaano din yan, puntos din yan kung yung suot. Talagang they expect so much na kahit yung suot mo ay may puntos na yan. Pagtayo mo pa lang doon sa pulpito, di ba? Pagtayo mo doon sa harapan. Kaya mabibighani na yung nakatingin. That is positive criticism. And then yung pagbasa mo ng scripture, medyo slow down. Hindi mabilis, sakto lang. Yan doon sa emphasis mo na si Cain at si Abel ay para kang nag-isip sa taas at tinignan mo sa taas. Ayan. Alalahanin niyo lahat ito hindi lang kay Sister Mel ito. Kapag kayo ay nag-emphasize doon sa kasi yan ang direction ng pagde-deliver natin yung sa audience. So, eye level yan. Hindi sa taas. Okay? Kasi mapapansin talaga yan pag ikaw ay talagang attentive yung mga audience mo. So, isama mo yan, Sis Meli. Then, yung illustration, parang hanging kasi yun yung insecurity yan. Okay naman pag gumamit tayo ng illustration na personal kasi talagang totoong karanasan mo yun. Pero doon sa illustration naman, okay yung personal, pero kung ito ay may karugtong doon, may connection doon sa pagkakaloob kasi yan yung pagkakaloob. So there are some insecurities din kasi na hindi lang sa pagkakaloob. Halimbawa, yung kagandaan mo, yung mga the way you act, yun. Pero you need to emphasize doon sa pagbibigay dahil para masundan nila. Parang hangin kasi yun kung nasundan ninyo yun. Pero maganda yung pag gumamit ka ng karanasan na illustration. Kasi yan makatotohanan talaga. Pero alalahanin lagi na related lagi yung insecurity ni Cain doon sa pagkakaloob. And then, yung interval ng delivery mo ay too slow naman. Kay Liza kanina masyadong mabilis. Ito ka naman masyadong slow. Yan. Medyo katamtaman lang. Okay? So medyo isama mo ito sa mga susunod mong delivery pag kayo ina-assign ni pastor. Yung parang yung hindi ka na yung mastery of delivery, kailangan din kasi talaga yung yung sinasabi kong rehearsal, yung practice ninyo para hindi tayo nag-iisip pa.
Kung minsan, o kaya meron kang mga ibang iniisip pa. Pag kayo ay tumayo, wala nang ibang iniisip pa, kundi talagang, kasi naipanalangin mo na rin yan. Naihanda mo na yung suot mo, ganda-ganda. Naihanda mo na lahat-lahat yan. Okay? So maganda yung quotation mo na kinuha mo doon sa 2 Corinthians 9, 6-7. God loves a cheerful giver. Yun ba yun? Yung pagkakaloob, ano? Kaya si Abel may kagalakan. Yan. Kunting emphasis kasi God loves a cheerful giver. Kaya pag nagkaloob tayo, nararamdaman natin sa puso natin na merong kagalakan. So, yun po yung ano ni Abel. Di ba? Yun ang naramdaman niya kasi ng Panginoon nakita niya yung puso ni Abel sa pagkakaloob. Yung best. Yan. Maganda rin yung, yung challenge. Nag-emphasize ka doon sa challenge. At yung who are you today? Sana. Ano ba yan? Kain ba tayo, Abel? Maganda yan. Pagtatanong yun, ano? Yung pagkakalob ba ay kagaya tayo ni Cain o kay Abel? Challenge din yun, ano? So you have a hanging ending. Pero alalahanin lagi yung conclusion, ano? And then yung konting challenge, tapos sana pag tayo ay nagkaloob, masumpungan tayo na one ni Yahweh na may kagalakan sa puso natin. Mainan yun, ano? So take all this negative and positive criticism. Nothing personal, but it's all for your growth, development, Right. sa mga susunod pa ninyong mga delivery. Okay ba yun, Sis Melly? Congratulations. Thank you, Ayan, Pastor. Smiley. Thank you so Maraming much. salamat po. Ang gagaling nyo na. Yung kagaya ko ng sinabi ko na pinag-aralan namin sa seminaryo to, no? Pero kayo ay nakikritik ngayon ng 2 seminarista, pastor. At ito ay ang nagkikritik sa amin noong buong klase yan. Mga seminary yan. Hindi lang yung professor namin. Kaya pinagpala kayo dahil 2 lang kami. Sa actual pa pastor kamo, actual na actual devotion. talaga. Actual talaga. So, okay na. So far, so good. All your presentation ay generally na you have passed. At of course, kung meron pang mga susunod, mag-iisip sila. Alam ko naman, maraming nag-attend, pastor pero hindi ko alam kung bakit hindi sila yata o kaya oras naubos na yung oras. Naubos na yung oras, pastor. Okay. Kasi sayang yung yung nag-attend kayo tapos hindi nyo ko i-complete yan. Pinagpaguran nyo rin ng attendance nyo. Di ba? Tuloy nyo yun mga kapatid kasi kahit yan kasama doon sa paglago. Yan. So, pwede na lahat, Pastor Danny, marami ka ng kasangkapan sa pagpapalagang ng mabuting balita. Ganda po sila sa sa online simbang gabi. Oo. Mamumulot po ako sa kanila ng mga Oo, tamang-tama. Alam mo ba na mas mauna pa kayong nag-actual delivery dito kaysa ako din. Kaso yun? Yan, UMW din. Meron pang isang session bukas bago sila mag-actual. Mas mapalad kayo kahit adjunct ako nauna kayo. So, ayan. Nakapalit na si Sis Liza. Okay na, Sis Jackie. Tapos na kasi, ano ba yun? 3:34 na pala. Sino bang nag-aano dito? Ako, pastor. Balik natin sa leader. Salamat, Mari Meli, sa maganda mong pag-deliver ng iyong sermon. Mga kapatid,
sa susunod, sa Lunes, itutuloy natin ang pag-deliver nyo ng yung mga sermon. May mga natira pa na alam kong gusto pang mag-deliver, itutuloy po natin sa Lunes. At ang closing prayer by Pastor Further. Okay, ako ba? Sige, let's pray. Pastor, saglit. Di ba merong prayer request? Okay. Isama natin si Virginia Crosa, Ernesto Crosa. Sino mga ito? May sakit? Hindi ka niya naririnig. May sakit po ata or nasa ospital, Pastor? Sino? Magulang, ang asawa. Hindi. Yes, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Natapos ang mga delivery, hindi lamang doon sa actual delivery, kundi naisa sa puso ang mensahe. At ito ay nagkaroon ng mastery ng bawat isa sa amin. At alam ko na nangungusap ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Napapalago din ang kanilang kaalaman, magiging sa pagmimisyon at mga ministries sa Israel. Salamat, Panginoon, sa ministry ni Pastor Danny. Salamat sa presensya na sa panahon ng actual delivery ang mga estudyanteng ito. At ang lahat ng ito ay para sa karangalan mo. Sama namin sa aming panalangin si kapatid Virginia Crosa and Ernesto Crosa. Nasa ngayon ay nasa paggamutan sila, Panginoon. Meron silang mga karamdaman, di namin alam anong karamdaman na to. Ngunit naniniwala kami na sa magitan ng aming panalangin, dahil ikaw, kinikilala ka namin, ikaw ang dakilang manggagamot right now, Lord. Patuloy mong hawakan, hipuin ang kanilang lupang katawan upang manumbalik ang kanilang nawalang kalusugan at kasiglahan at pagpapatuloy nila ang paglilingkod na ninanais mo. Thank you so much sa bawat buhay na nagbigay ng panahon upang may kasatuparan ang lahat ng ito. Dahil lahat ng ito ay para sa iyo. Kaya naniniwala kami na right now ay patuloy na palaguin mo, Panginoon, ang talento na pinagkatiwala mo sa kanila. Salamat dahil kahit sila ay mayroon napakahalagang challenging ministry sa kanilang mga binabantayan, inalagaan ng mga oldies at mga babies at ano pa, work doon, Panginoon, ay meron pang major na ministry. Salamat sa pananampalatayang buhay. Salamat sa pagtawag mo sa bawat isa sa kanila. Sa oras na to, bigkisin mo kami sa iyong pagpalang kamay. Numbalik kami sa aming mga higaan at taglay namin ang iyong pag-ibig, katapatan, pagkalinga, kaligtasan. Ang lahat ng ito binabalik ko sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. 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 Pastor, picturan ko. Hindi ko mapicturan. Hindi ko alam paano picturan. Oh, bukas na kayo ng mga Sino magpipicture? Ako? Miss Gemma, hindi ko alam paano picturan sa computer eh. Inagay ko naman sa kaya lang hindi ko makuha. Istorya mo kanina, Amalia. Pasensya ka. Naka-grade siya. Sino ba? Okay na? 1, 2, 3. Yeah. Amar. 1, 2, 3. Yan. Okay na. Okay, thank you. Thank you rin po. Meron kayong Thank documentation. you rin po. God bless po sa inyong lahat. Laila to po. Laila to, Blikulam. Laila to. Laila to Thank you po. po, Laila Thank you to. po. Salamat po. Thank you. Ading Lisa, condolence. Dati. Be strong, ading. Malaki po, ate. Salamat sa inyo, ate. Para sa inyong lahat. Bye. Saan na si Kumare Susan?